Secret birthday party ni Bongbong Marcos, pinutakte ng mga netizens matapos malaman na inilipad ang bandang Duran-Duran at nagbayad ng 40 million pesos ang kampo ni BBM. Matapos pasabugin ni Sas Rogando Sasot ang impormasyon na ito, ay nagsilabasan ang mga galit na netizens. Ayon sa isang netizen ay, party one of BBM admin's accomplishment. Mr. President, kindly please explain this to the Filipino people. Taxpayers' money po ba ang ginamit dito? Your personal money, or did one of your oligarch friend gifted you in exchange for something? Take note, cost to hire Duran-Duran is worth at least $750,000 or more than 40 million pesos. Either or, Mr. President, it's violating Code of Ethics, and your action, Mr. President, might be a violation of Anti-Graft and Corruption Practices Act, where I've learned today from Attorney Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan that the President is immune. However, impeachment for graft can still be pursued, though unfortunately can only be initiated by the Congress, where we know parang bayad nyo na majority of them, simply by the obvious silence of not calling your wrong action. Nagtatanong lang po, Mr. President. Grabe. Duran-Duran flown in to have a concert for you on your birthday? BBM, is this true? Ito ba yung concert which Sandro is so excited about? Grabe ka. Tama yung sinabi ng tatay mo. Panay ka lang party. Panay ka lang club. Dahil nga mayaman ka. Pwede kang mag-private concert with Duran-Duran or any famous rock band. But you are president of a third world country, reeling in poverty and still recovering from a devastating typhoon. Konting prudence and discretion naman. Makiramay ka naman sa taong bayan. Napaka-insensitive mo naman na president. Sana nga lang personal na pera mo ang ginastos for your concert, hindi pera ng taong bayan. Lord have mercy on our country and on the Filipinos. Stop this madness na Lord, please. Meron may birthday ngayon at ang problema may pa-concert. So chine-check ko kung totoo ang pa-concert na 'yon. Pero mukhang very confidential. Hindi ko mabanggit yung mga sources dito kasi masusunog eh. Pero apparently it is true. So, may mga photographs na pinadala sa akin na technically bawal dapat kasi nga it's not allowed. No phones allowed doon sa sa lugar. Tapos ang mga guests ay puro mga oligarko. O di ba? Grabe. Grabe. So, ulitin ko ngayon ay ang granding birthday celebration ng isang taong hindi natin babanggitin ang pangalan. Hindi rin po natin muna babatiin. kasi nga, well, para hindi muna masira araw niya, bukas ko na lang sisirain. Kasi pagbigyan natin dahil birthday niya ngayon. Na, ang problema kasi nga dito is, super grande, Duran-Duran nga daw ang kanilang, ang performer today. At di umano'y nasa Marriott sila sa Manila Ballroom ng Marriott Hotel. Super exclusive at super mamaya ang defense niyan mamaya ang defense ng mga tsuwariwap nilang mga trolls, alam mong sasabihin, pakialam nyo ba sa may pera sila? Hindi po ganoon. Kapag government official, maging kongresista ka man, barangay captain, presidente, and so on, talagang pwede natin kalkalin ang lifestyle nila. Pwede natin tanungin, ano ba? Di ba, saan galing ang pera na yan? Kasi merong batas. Charan, ang saya-saya nito. Nakalimutan ko yung number. Hi, sa kay Banateros, La Arnie Vlog. Ma'am Christine says, bawal ilabas mga happening sa birthday kasi too opulent for the suffering Filipinos. Malamang. How sure are you? Walang pera ng taong bayan gamit yan. Pag government official, yan ang first presumption. Hindi po libelous yan kung magtatanong tayo saan po galing ang budget na yan. Ito ba ay donated? Kasi kahit donated, may public interest dyan. Okay. Republic Act number 1379. An act declaring forfeiture in favor of the state, any property found to have been unlawfully acquired by any public officer or employee and providing for the proceedings therefore.
mayroong tinatawag na presumptions. Kung ang kinita ng isang public official ay, kumbaga, kung yung assets niya ay sobrang dami compared to what he could have earned in the period na siya ay government official, then maaari siyang questionin, maaari siyang kasuhan, at yung sobra dun sa kinita nila ay pwedeng i-forfeit in favor of the government. May batas pala na ganun. Luma na itong batas na to, ha, 1955. But it has never been repealed. Ulitin ko, ano itong Republic Act number 1379? Ulitin ko, pag ang isang public officer or employee ay during their incumbency nag-acquire ng property sa lahat-lahat yon, lahat ng assets nila. Kung nag-acquire ng property during that period at yung value niya nag-exceed what that person could have earned during his life as a public official, including what the spouse acquired and so on, pag nag-exceed yan, ibig sabihin, may presumption na illegally acquired yon. And mafo-forfeit yon in favor of the government. So, I was ready for this. Matagal ko nang binabasa tong ano na to, itong batas na to. Kasi, matagal ko nang iniisip na bakit ang garapal ng ilang mga opisyalis natin. And in fact, sa tindi ba naman ng pangungurakot lately at yung harap-harapang ginagawa nila sa atin, parang hasn't the Philippines ever created a law for this? Now, I knew about this law a long time ago pa kasi may mga regular seminars ang NBI, ang DOJ, and so on that pertain to corruption and organized crime, mga ganon. Kasi beneficiary ako ng mga how do you call this? Nung mga grants na pinapadala to the PNP para meron silang ma-educate, parang mga seminars to for lawyers who handle anti-graft cases, for lawyers who help out dun sa mga sa mga money laundering and so on. So isa to na pinoint out, nagtaka ako kasi yung lecturer ay Amerikano. Nagulat ako kasi binasa nila talaga yung batas, kinalate nila yung mga batas, tapos nila, na framework nila para sa amin. And this is one of the most important ones. Ibig sabihin, as early as 1955, gumawa na tayo ng batas. Sabi ni Ako Budoy, RA 6713, Code of Conduct. Oo, but it doesn't pertain to yung pagbabalik ng property kasi yun ang pinakamahalaga. Pag tayo po ay nanghuhuli ng mag-grafters or corrupt officials, kailangan meron din tayong paraan o aksyon para makuha uli or may paraan tayo to get back at least some of the money. Tignan mo kung ganong kagarapan. Halimbawa, may mga public officials na naaalala nyo? Nanalo na sila, na-acquit sila sa Sandigan Bayan, pero dapat isoli yung pera, hindi sinusoli for some reason. Nagdadahilan pa na acquitted naman ako eh. Kaya hindi ko dapat isoli at saka wala na yung pera na yun, dumaan lang naman sa akin yun. So ano sabi, nakaka-PI, di ba?